Sa Republic Act 9851, hindi lang po pinaparusahan yung mga pumindot ng gatilyo, kung hindi pati yung gumawa ng sistema at yung nag-utos para pumindot ng gatilyo. Akala ko ang tapang-tapang ni Digong. Di ba ang yabang-yabang niya sa Senate? Sabi niya, I take full legal responsibility for the war on drugs. All of a sudden, nagpadala ng excuse letter. Etong si Digong, kasi may hearing na naman eh. Anong sabi? Eto, basahin natin. Dear Honorable Barbers, I write on behalf of my client, Rodrigo Roa Duterte. We received on behalf of our client on November 2, 2024, a letter inviting him to attend the public hearing of the Joint Committee on Public Accounts, Dangerous Drugs, Public Order, and Security and Human Rights, otherwise known as Joint Committee Quadcom, as resource person set on November 7, 2024, 9:30 a.m. at the People's Center Building, House of Representatives, Quezon City. Regrettably, upon consultation with him, my client respectfully manifests that while he respects and recognizes the authority of the honorable committees to conduct inquiries in aid of legislation, he cannot attend the public hearing as scheduled for the following reasons. Hindi raw siya attend. Wala raw siyang intensyon na pumunta. Bakit daw? May mga kadahilanan siyang nilagay. With all due respect, my client is already doubtful as to the Honorable House Quad Committee's integrity, independence, and probity to conduct the legislative inquiry in aid of legislation. Uy! Wala daw kasing integridad ang Quadcom. Puppet lang daw ang Quadcom. Nino? Wala natin. Malamang Martin Romualdez na naman yan. As usual. Oo, wala naman na sila ibang sinasabi. Puro na lang ganun eh. Pag meron silang kalokohang gagawin, itong mga Duterte, ang scapegoat nila palagi, either si Martin Romualdez, or si Lisa Marcos, or si Bongbong Marcos. Para sa mga DDS, sila yung unholy trinity. Integrity, independence, and probity. Kamusta naman ang hindi pag-inhibit ni Bato de la Rosa at ni Bongo? Si Digong nagpa-hearing sa isang fora kung saan ang magi-interpellate sa kanya tungkol sa drug war ay ang kanyang implementor at ang kanyang financer. Come on. Where's the integrity in that? Ang meron lang doon, mga kochero, katigasan ng muka. Legit. Tingnan nyo doon sa Senate. Imagine, saan ka nakakita ng resource person, tinatanong yung kapwa resource person. yung resource person ang nag-i-interpellate doon sa senador. Si pangalan niya? Si Bato de la Rosa. Asa na integridad doon? Sige nga. Langkuyenta talaga si Digong. While my client's attendance is supposedly for him to provide valuable insights to shed light on issues under discussion, particularly on extrajudicial killings, it is apparent that the inquiry is a mere political ploy aimed to indict him for crime or crimes he did not commit. Takot na siyang kumarap. Bakit? Kasi ang laki ng backlash ng Senate hearing. The hubris of Rodrigo Duterte. Overconfidence sa sarili na hindi mo na malaman kung ang gagawin mo ba ay tama o mali. Na pwedeng ikasira ng iyong sarili. Malalang kayabangan. Yung po nangyari kay Digong sa Senate hearing. Sabay-sabay ho nating nakita kung paano nilaglag ni Digong si Digong. At takot siyang maulit yun. Or baka yung PR person niya ang takot. Duwag talaga. Akala siguro niya, yung pinuntahan niyang Senate hearing, parang interview lang niya sa SMNI. Kung saan ibe-baby siya nang nag-i-interpellate sa kanya ng best friend niya si Kibuloy. Oo. Akala siguro niya, siya ay presidente pa rin. Na kahit magsalita siya ng kung ano-ano, walang consequence. Akala niya siguro, ubra pa yun. Hindi na. Baka pinigil ni Panelo, sabi ni Maria Maldita. Posible yan, posible. Kasi sa Quadcom, mga kochero, hindi siya palalampasin doon. Hindi siya palalampasin doon. Hindi siya hindi siya ibe-baby sa Quadcom. Sure yan. Irerespeto lang ang kanyang mga karapatan. Oo. Basic human rights. Irerespeto yun. Pag nagpunta siya ng Quadcom, kung nahirapan na siyang sumagot sa mga tanong ni Risa Ontiveros, mas mahihirapan siya sa Quadcom.
Kung feeling niya, kaya niyang kakayanin niya ang mga katulad ni Benny Abante, ni Paduano, ni Akop, na mga ano din, mga supladot mayayabang din. Wala. Hindi siya obra. Makokontem siya. Kung dakdakan at dakdakan lang, papatulan siya ng mga yun. Kailangan niya mga 3-4 na diaper doon. Kada interpolator, palit. Si Akop, palit ng diaper. Paduano, palit ng diaper. Si Luistro, palit ng diaper. Abante, palit ng diaper. Ganun ang mangyayari sa kanya, mga kotsero. Maniwala kayo. Pag sa Quadcom siya nagpunta, sure yan. Gusto naman pala niya, siya ang magiging legally responsible. How do you operationalize that? Di ba yun ang sinabi ni Jesus Escudero? Sakto yun eh. Yung pagkakasabi ho ni Digong niyan, yabang lang ho yun. Ulitin ho natin, that's hubris. Yabang lang ho niya yun. Kunyari, responsible siya. Kunyari, willing niyang saluhin. Pero hindi naman niya sinasalo eh. Hindi naman niya sinasalo. Anong sinasabi niya? Di ba nung tinanong siya ni Risa Ontiveros? Do you hold yourself guilty for the murder of Kian De Los Santos? Ano sinabi ni Digong? Guilt is personal. Brut. Guilt is personal. Brut. Ganun. Sagot ni Digong. Kumausap ka muna ng abogado bago mo ko kausapin. Brut. Yan ang sabi niya. Bakit? Kasi alam niya hindi naman kasi siya yung pumindot ng gatilyo. But, we have a special law. That special law is Republic Act number 9851. Sa Republic Act 9851, hindi lang po pinaparusahan yung mga pumindot ng gatilyo, kung hindi pati yung gumawa ng sistema at yung nag-utos para pumindot ng gatilyo. Akala yata ni Digong, walang batas na ko-cover sa kanya. Kasi siguro iniisip lang niya, revised penal code. Sa revised penal code po kasi, whoever committed the act, kung sino ang gumawa ng krimen, siya ang magiging liable doon sa krimen. Siguro nakalimutan niya na meron tayong RA 9851 that is Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Na kung saan ang public official na nag-utos o napatunayang nag-commit ng acts of ng violation ng crimes against humanity at genocide ay pwedeng makakulong ng panghabang buhay. Una ng task force para imbestigahan ng EJK ang Department of Justice. Challenge accepted. Patay kayo ngayon, Digong. Ang yayabang kasi. Ano na ang next move ng master strategist, chess master, art of war, mahal namin Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ay, kulang. Ano ba yung mga ano? Marami yun eh. Master strategist, political genius, master strategist, art of war, chess master, mahal namin Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 5 yun. So, paano na yan? Saan kaya magtatago si Digong? Malamang sa China. Tatakbo yan kay Xi Jinping. Kay Papa Xi. Okay pa ba kayo dyan, mga DDS? Andyan pa ba kayo? Okay pa ba kayo dyan? Okay ba sa inyo yung balita na merong magkakaroon ng task force? Oo, ang ganda, no? Ang tindi niyan, mga kotsero, kapag 2 kaso ulit ang lumabas. Di ba kay Kibuloy, dalawang bansa yung nagkaso sa kanya, di ba? Amerika at Pilipinas. Paano kung sa ICC rin, no? 2 rin. Best friend nga kayo, no? 2 rin, pati kaso. Isang ICC, at isang Pilipinas. Good luck. Good luck na lang. Yun na lang masasabi natin. Lakas nyo kasi maghamon eh. Hamon pa.